Amen. Thank you, Kuya Sales. Maaari po ba tayong tumayo para sa pagbabasa ng salita ng Diyos para sa atin sa umagang ito? Samahan niyo po ako sa John chapter 9, verse 35 to 41. Basahin po natin sa Tagalog. Sabay-sabay. Yun. 1, 2, 3. Nabalitaan ni Jesus sa galing niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na, siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Isa ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kilos ang iyong pangungusap sa buhay ng bawat isang kumikilala sa iyo. Maging ang mga nag-uumpisa pa lamang. Panginoon, dalangin ko sa umagang ito sa pagpapahayag ng iyong salita sa istorya ng dating bulag na nakakikita na nawa kami rin ay makita namin ang kaluwalhatiang nakita ng bulag. Okay. Tayo po ba ay nagsasawa na sa pakikinig ng salita ng Diyos? Hindi, di ba? Tama? Magsawa na po kayo sa akin, wag lang sa salita ng Diyos. Nagsasawa na ba kayo sa akin? Parang marami na nagsasawa dito eh, oh. Daming bakante. Baka sa iba na nakikinig. Okay lang, basta nakikinig pa din, ha? At tama yung pinakikinggan. Okay, so, nandito na tayo sa huling yugto o huling bahagi ng istorya ng dating bulag na ngayon nakakakita na, at dahil siya ay nakakakita na, nag-create ito ng isang malaking diskusyon sa kalagitnaan ng mga Hudyo, sa pagitan ng mga Pariseo, ng mga Hudyo, at saka ng bulag, at saka ng pamilya ng bulag, sa topic na sino ba si Jesus at sino ang nagpagaling sa Kanya. Biruin niyo yun. Isa is, dati ka bang bulag? Oo, hindi. Ngayon nakakakita ka na, sino nagpagaling sa'yo? Oo, o hindi. At sino si Jesus? Yung napakaliit na katanungan, napakahalaga para sa kanila ang usaping ito. Kayo ba, kung kayo ay tanungin, di ba ikaw yung dating sinungaling? Di ba ikaw yung dating madamot? Di ba ikaw yung dating mainitin ang ulo? Sino ang may kagagawan at nagbago ka ngayon? Parang ganon. At dahil doon, nag-create yun ng malaking chismisan sa buong barangay nyo, sa buong pamilya. Alam mo ba, si ganito, nakita ko nag-My Day, nasa church.
nagbago na siya. Ganon yung nakikreate ng isang pagbabago sa buhay ng isang tao. Ito, mata pa lang to, ha? Wala pang ginagawa yung dating bulag na parang nagsaserve na siya, na nagpapakain siya, na parang naging generous siya, naging prayerful siya. Wala pa doon. Isang bulag lamang siyang na nakakita. Balikan natin ang story. Gayon may pinagaling niya ang aking mga mata. Yung inuusig ngayon ay nasa opensa na. Hindi na siya dumedepensa. Alam nating hindi pinakikinggan ng Diyos. So dito nagpapakita na siya ay mayroong siyang desire na pag-aralan o kilalanin ng Diyos. Kaya sabi niya, alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Alam nating lahat yan. Anak na bulag. And yan ay totoo. Dahil kung merong basihan ang mga Pariseyo na kung saan, oo nga, gawa nga ng Diyos yan. Pero wala eh. Pero pinropesiya sa Isaiah na ang anak ng tao, ang Panginoong Jesus ay magpapagaling. Kasama doon ang bulag na makakakita. Sabi pa niya, wala pong magagawa ang taong iyon kung siya'y hindi mula sa Diyos. So basically, itong dating bulag ay nagpapahayag na ng kanyang pagkilala kay Jesus bilang Diyos. Okay? Naggaling siya sa Diyos. Okay? Tayo ba? Kaya ba nating ipahayag yon? Sana nga, no? Sana all. Kayang ipahayag na si Jesus ay Diyos. And on verse 34, dahil sa pagpapahayag niya na yon, kang lubos na makasalanan. Tingnan mo yung naging paratang ng mga Pariseyo sa dating bulag. Sabi niya, ipinanganak kang lubos na makasalanan. Pero, ang sagot ni Jesus dyan mula verse 2, 3, and 4 ng John chapter 9, sinabi niya, doon tinanong siya ng mga alagad niya, di ba? Ang tanong ng mga alagad niya, Guro, sino po ba ang may kasalanan? Ang sabi ni Jesus, wala. Hindi ang magulang niya, hindi rin siya, nangyari yan upang dahil pakita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, itong mga runong-runungan, sabi nila, ipinanganak ang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan. At dahil doon, sa kanyang pagpapahayag ng kanyang pagsunod o pagkilala kay Jesus, siya ay itiniwalag. Alam niyo ba yung word na itiniwalag? Saan niyo ba nakikita pa naririnig yan? Itiniwalag. Saan niyo naririnig yan? Ay, ibig sabihin ng tiniwalag, pinalayas na siya sa kapulungan ng mga Hudyo. Wala ka ng lugar dito. And yes, admitting the truth, sa church, may ganun po talaga. If someone is, pero hindi sa ganitong kaparaanan na kung saan mali, pero sa isang simbahan, meron tinatawag na magiging bahagi, o kung hindi ka bahagi nito, against ka sa lahat ng tinuturo, then you should be itiwalag. Okay? Itinitiwalag dahil sa protection na nakararami, pero hindi ganoon ang eksena dito. Ang eksena dito is, ang itiniwalag ay natagpuan ni Kristo. The blind man was the first person, kauna-unahang nilalang na itiniwalag sa sinagoga. Dahil pinili niyang sumunod. Hindi kayo itakwil ng inyong mga kaibigan, kamaritesan, katropa, katambay. Kung kayo ay Kristiyano na,
tunay na Kristiyano na. And that is worth because you chose to follow Christ. Huwag niyong panghinayangan ang mga taong iyon dahil ang matagpuan mo ay higit na mahalaga kaysa sino mang nilalang dito sa tandaan niyo ang inyong mga sarili dahil ang mga susunod na pangyayari ay mabigat. Mabigat, ngunit mapagpala. Malalaman natin kung sino ang tunay na bulag. Pastor, di ba naman alam natin kung sino? Yeah, malalaman natin sino ang totoo o tunay na bulag sa istoryang ito. At malalaman din natin ang posibleng naramdaman ng dating bulag sa umpisa pa lang ang pagbabago sa dating bulag. Bakit? Nakita lang naman siya. So, kumbaga sa teleserye, ito na. Dito mo na malalaman ang lahat-lahat. Dito na natin malalaman sino pa talaga ang bulag. At bakit itong dating bulag na ito ay nagkaganon? Okay? Dito mo na malalaman ang lahat, ano ang kaugnayan din natin. Kaya ho talaga makinig kayo maigi. Higpitan nyo na ang sintas ng inyong mga sapatos, pati ang mga sinturon ninyo, pati yung mga pustis nyo. No, hawakin mo, baka mapanganga kayo, biglang malaglag. Yung hawak nyo kape, ipatong nyo muna, baka mabitawan nyo sa sobrang ganda ng istorya ngayon. Meron lamang tayo 2 puntos na titingnan ngayon. Number 1, the most important from verse 35 to 38. Mula verse 35, sabi doon, nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Jesus said that He would never drive away those who came to Him. Those who come to Him or came to Him. Hindi niya ipagtatabu yan ng sino mang lumalapit sa Kanya. Sabi sa John 6:37, lalapit sa akin ang lahat ng sa akin. That's giving us a guarantee na kung tayo kay Kristo tayo. In contrast with the Pharisees, nireject nila ang ganitong klaseng nilalang who was drawn by the Father. Sabi ni John Chrysostom sa kanyang homily on the Gospel of John, number 59, they who, for the sake of the truth, huwag nawang maging dahilan yung mga pang-iinsulto sa atin, born again, anong Bible? Anong Sunday? Ang dami kong gagawin. Huwag kayo magpa-apekto. Dahil ang sino man daw, no, sabi ni John Chrysostom, ito ay mga lalong pinararangalan. Kaya ito yung example niya, narito ang isang lalaking bulag, pinalaya siya ng mga Hudyo sa templo at natagpuan siya ng, taya ka ba sa anak ng tao? Hindi ang tanong na kilala mo ba? Hindi ang tanong, this is the most
important question, do you believe in the Son of Man? Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? A question for this blind man and also a question for us all. Isang tanong din para sa ating lahat. Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, sino po ba siya? Ginoo. So, ang tawag niya kay Jesus, Mister o Ginoo. Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa Kanya. And the most important concern ay nandito sa lalaking dating bulag. Sabi niya, ano yung concern niya? Gusto niyang makilala itong sinong anak ng tao. Sabihin niyo po sa akin upang ako'y sumampalataya sa Kanya. Maging concerned din nawa ng lahat ng tao ang pagnanais na alamin kung sino ang tagapagligtas. It concerns you. Concern mo ba yon? Sino ba ang tagapagligtas? Concerned ba tayo doon? Mahalaga ba sa atin yon? Gusto ba nating malaman? Pag tinanong ba tayo, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sino yon? To know Him? Sabihin mo sa akin. Upang ako'y sumampalataya sa Kanya. Who is He that I may believe? Isang tanong na nagnanais ng pagkilala at paniniwala. Interesado siya. Sana all. Ganito pagdating sa pag-usisa sa kung sino ang Panginoong Jesus. Sa Kanya at masasabi nating wala nang hahanapin. Kanta natin kanina, ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Saan siya? I want to see Him, I want to know Him that I may believe. Meron ba tayong ganun? Nakakita ba kayo ng ganung klaseng tao, sobrang interest? Uy, kapatid! May nagtatanong pa ba sa atin ng ganun? O tatanungin natin pagka nalaman natin Christian siya. Saan church mo? Paano hindi nagsisimba? Paano yung walang pagkilala sa Diyos? Do they even bother to ask you, anong pananampalataya? Sino mang si Kristo, makita si Kristo, hindi siya pagtatago sa iyo. Ipapakilala niya ang kanyang sarili. Sabi niya dito sa verse 37, siya'y nakita mo na. Paano kung hindi nakakita yung bulag? Sasabihin ba ni Kristo sa kanya, nakita mo na, bulag ako? Ang kausap mo ngayon. The blind man meets the Son of God. The blind man is in conversation, a good conversation with the Savior of the world. At gayon, paano kung narinig mo ang salita ng Diyos dahil kausap mo na siya? Ngayon, nakakausap nyo ang Panginoon dahil sa Kanyang salita na inyo. What will be your response? What will be the revelation to you? Sabi ng bulag, Lord, I believe. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. Those who desire to know God, God intended to reveal it to them upang sila ay
May ginawa ba ang Diyos sa inyong buhay? Did Jesus did something in your life? Oras na upang pag-isip. May ginawa ba ang Diyos sa aking buhay? Yes, meron. There is. Kailangan mo lang mapag-usisa sa mga pangyayari sa buhay natin. Kailangan mo mapag-usisa sa mga pangyayari sa iyong buhay. Yung araw na nakilala mo ang Panginoong Hesus, the day you get to know Jesus Christ, the day you get to church, ano nangyari doon? Nung una mo marinig ang gospel, anong nangyari? Anong pangyayari? Kailangan mong usimba, makarinig ng salita, the day you hear the word of God. Ano ang nangyari? The day someone pray for you, na pinanalangin ka, ano ang nangyari? Inusisa nyo ba? Tiningnan nyo bang maigi? Inassess nyo bang maigi? Tiningnan ba natin o pinakinggan ba natin maigi? The time you realize something, yung oras, yung araw na kung saan may na-realize ka, may revelation sa'yo nung marinig mo ang salita ng Diyos. May mga pangyayari sa buhay natin na kailangan natin makita na ito ay isang pagbabago. Focus on that thing. May nangyayari na. The first time you enter the church, the first time you hear the voice of the preacher, the word of God, parang ganito lang yan. Alam niyo yung flashback? Di ba sa mga pelikula, pagka mayroong gustong makita sa nakaraan, flashback. Okay? Flashback muna tayo. Sino ang dating bulag? Ang dating bulag na nakaupo sa may poste, araw-araw nandun siya, pinakikinggan ng mga yabag ng mga tao naglalakad, pinakikinggan ng mga chismisan ng mga dumadaan sa kanyang harapan, pinakikinggan ng mga pariseyo na nagtuturo, lahat naririnig niya. Pero isang araw, hindi ko kilala. Marami siyang kasama. Kinakabahan siya. Ano tong nararamdaman ko? Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman. May mangyayari sa akin. Hindi ko alam. Pero may dumarating na iba sa lahat ng nararamdaman kong nagdaraan dito. Jesus is coming to his life. Naramdaman niyo ba ang ganyang pakiramdam bago niyo matagpuan, bago niyo makilala si Jesus?
Nararamdaman mo ang ganyang pakiramdam, daunang beses na umupo ka sa upuang yan at makinig ng sermon? Malamang naririnig na niya ang pinag-uusapan si Jesus, pero hindi niya kilala. Sino ba yun? Parang, Jesus, anong gagawin ko? Tapos, ito pa ang pangyayari. Nandito na sila sa harapan ko. Pinagdidiskusyonan na nila kung kasalanan ko ba na ako'y bulag. Ikaw, anong pakiramdam nun? No, bulag ka, nakaupo ka dyan. Ang may kasalanan kung bakit siya ay bulag. Siya ba o ang kanyang mga magulang? Anong mararamdaman mo? Sino ba ang may kasalanan? Bakit ganyan ka? Bakit ganito ka? Ikaw ba o ang mga magulang mo nagpalaki sa'yo? O ikaw dahil talagang matigas ang ulo mo? Pero nandiyan na si Jesus sa iyong harapan. Kasalanan ba ng magulang ko kaya ako ganito? Siguro iniisip na yung pinag-uusapan pa nila ang buhay ko. Tapos narinig niya si Jesus on verse 3. John chapter 9 verse 3, balikan natin. Jesus answered, "It was not that this man sinned or his parents, but that the works of God might be displayed in him." Siguro narinig niya yun, walang may kasalanan. Kung ganon, bakit ako ganito? Natanong niyo ba rin yan? Walang may kasalanan, hindi ko kasalanan. Hindi rin kasalanan ng magulang ko. Ganon. Bakit ako? Ba't ganito yung buhay ko? Nararamdaman niyo yung bulag? Pinag-uusapan siya, yung buhay niya. Siya, akala niya normal day lang sa kanya yun, pero it was a very different day for him. Tapos naisip, sabi pa ni Jesus, "But that the works of God might be displayed in me." Paano kikilos ang Diyos sa akin? Paano yun? Ngayon, nag-uumpisa na siyang makita ang kakaibang mangyayari sa kanyang buhay. Hindi naman niya agad-agad parang pagdaan ni Jesus, bulag. Pagdating mo dito, bigla ka na lang, "Hoy, Christian na ako. Malinis na ako." You must hear the word. And you must respond to the word. O sabi niya, paano? Works of God? Sa akin? Kaya yung pinanghahawakan niya, di ba sabi niya, walang makagagawa ng ganito. Kasi sa umpisa pa lang, ito na yung narinig niya kay Jesus. So that the works of God might be displayed. Hindi niya magagawa yun kung hindi siya galing sa Diyos. Tumatak yon sa kanyang puso't isipan ang alin? Ang salita ni Jesus. Marahil ay hindi siya nagbingi-bingihan sa mga pangyayari. Narinig niya ang lahat. Narinig ko, sinabi ng taong ito, na hindi ako ang may sala at hindi rin ang aking mga magulang, pero works. Bulag siya. Pero hindi siya bingi. Tapos narinig pa niya dagdag ni Jesus. Verse 4. Verse 4, narinig niya uli ang salita. "We must work the works of Him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. And I am the light of the world." Siguro, nakapikit. Bulag eh. May gagawin sa akin?
Tapos, gabi, lagi namang gabi sa akin. Wala namang maliwanag sa akin. Laging madilim ang buhay ko. Di ba? Tama ba ako? Ang buhay ng bulag, lagi madilim. May liwanag ba siya? Wala. At the same thing, ganun din sa mga taong ang buhay ay madilim. Nagsulat siya. Ano magsusulat? Bulag. Sabi niya, sabi ni Jesus, as long as I am in the world, siya daw ang liwanag ng mundo. Siguro para sa mga nakakakita lang iyon. Hindi. Para saan ba ang liwanag? Para sa dilim. Kailan kayo nagbubukas ng flashlight? Pag tirik ang araw? Kailan kayo nagbubukas ng ilaw? Kapag maliwanag na maliwanag? Hindi. Kapag madilim. So, yun na naman ang gumatakbo sa kanyang sarili. Works of Him? What works? Ano yun? At siya daw ang light of the world? Sino ba itong nagsasalitang ito? Sino siya? Doon siya merong desire to know Christ. Kung siya ay liwanag, gusto ko siyang makita. Problema. Pare o kaisipan at siya'y naging mapagpansin. Napansin niya ang mga pangyayari sa buhay niya, ang mga salitang narinig niya na hindi naman siya kakwentuhan. Napansin niya ang mga paparating na tao at merong isang tao ngayon, isang nilalang na nagsasalita na sa kanya. Naging mapag-usisa siya. Naging, bakit ko nararamdaman to? Bakit ganito yung pakiramdam ko? Hindi ko maipaliwanag. Bakit yung mga sinasabi niya, pilit na tumatatak sa isip ko? Bakit yung sinasabi niya, parang hindi, kahit sabihin, bola lang yan. Pero naiisip niya pa din. Kaya mga kapatid, huwag ninyong baliwalain ang ganitong pangyayari sa inyong sarili when you hear the Word of God. Bakit parang tinatamaan ako? Huwag mo nang alisin ang tingin mo dyan. Tingnan mo nang alisin ang isip mo dyan. Bakit parang dati hindi ko naman pinahahalaga ito, pero bakit ngayon hindi ako mapakali pag hindi ako nagsimba? Parang may kulang. Huwag yun ang alisin ang ganyang pakiramdam. Huwag yun ang alisin ang kaisipan nyo na nararamdaman nyo ang bagkos. Pagtuunan nyo ng pansin at makikita mo, kagaya ng bulag, nakakita siya. And the story goes, you have heard a lot. Marami ka nang narinig na sermon. Marami ka nang narinig na katotohanan. Narinig mo na magandang balita. But the question still, when are you going to believe? Hindi ka pa rin ba naniniwala? Hindi ka pa rin ba nananampalataya? And the most important response, beggar to worshiper. Namamalimos ngayon, sumasamba. Ang dating bulag,
nakita ang kaluwalhatian ng Diyos, ang Panginoong Jesus. All this change from a blind man from birth started when God, Jesus, started the miracle. Started when He entered. Ang tanong para sa lahat. Pakibasa. Tanong para sa lahat. Tanungin niyo sarili niyo. Siguro, sabi ng bulag, maniniwala ba ako? Maniniwala ba ako sa sinasabi? Maniniwala. Pero sa isip niya, I am the light of the world. That the works of man might displayed through Him. Hindi ako ang may kasalanan, hindi rin ang aking magulang. Kahit pa sabihin niya, hindi ako maniniwala. Pero pag pikit na kanyang mata, doon lagi siya nakapikit, sabi niya, naiisip ko na naman. Mag-church, pero bakit pag uwi ko, hindi maalis sa isip ko ang salita. Nag-church lang naman ako kasi matagal na ako hindi nagsisimba. Pero bakit hindi ko makalimutan? Naririnig ko pa rin yung boses ng pastor. Hindi ko na alam itsura, pero yung boses naririnig ko pa rin. Makalimutan nyo na yung mukha ko, wag lang yung mga sinasabi dito. The important response is to worship. Verse 39, number 2, the true blindness, ang tunay na pagkabulag. Verse 39, sinabi ni Jesus, naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Baliwala ang pisikal na paningin kung hindi naman tumitingin sa Diyos. Tandaan natin yan. Baliwala ang ating mga paningin kung hindi naman niyang kayang tumingin o tumitingin sa Diyos. Ang ating laging, mapansinin niyo, ang ating laging tinitingnan ay nagpapakita ng pagpapahalaga natin dito. Tingnan. Mukha ko, pastor. O, di ba? Pinahalaga mo, itsura mo. Sino ang laging tumitingin sa account balance? Kabubukas lang ng GCash, bubuksan na naman. Wala naman nadagdag. Sino din may mga litrato ng pamilya na laging tinitingnan? Yan ang pinahahalagahan mo, di ba? Ang ating laging, you look at your things, lagi mong tinitingnan ang cellphone mo, lagi mong hinahanap. Pinahahalagahan mo. Yung aso ka, hinahanap daw, yung anak, hindi.
Kasi pinahahalagahan mo. Pastor nga, hinahanap miyembro. Bakit? Pinahahalagahan. Pag pastor na wala, hinahanap ba? Hindi. Walang service. Hindi pinahahalagahan. Ay hindi lang pisikal na tinitingnan, kundi ang laging laman ng isip natin, yun ang laging tinitingnan ng ating isip natin. Tama ba? Kung ano yung picture na lumalabas dyan sa isip natin, yun ang lagi nating tinitingnan, yun ang pinahahalagahan natin. Sabi ni Jesus, Matthew 6, nakakita na ba kayo naglalakad na nakatingin lagi sa likuran? And you are in Christ. Kung tayo mga Kristiyano na tayo pinanganak ng muli. Ay, sabi ko, kung nararamdaman nyo, kung naiisip nyo, kung may nare-realize kayo, kung may natututunan kayo, dun kayo tumingin. Huwag nyo nang tingnan yung dati. Ay, titingin ka pa ba sa dating ikaw, gayon may nag-uumpisa ng pagbabago? Sa buhay mo? Di na. Nagsisimba na ako. Titigil pa ba ako? Natututo na ako sa Word of God. Babalik pa ba ako sa dati? Naiwan ko na. Hahangarin ko pa ba ulit? Ganun lang yun. Kung naiwan mo na, kinalimutan mo na, at meron ka ng bagong mga ginagawa, then focus on that. At kung ito ay tama, ito ay maka-Diyos, nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos, nagiging maayos lalo ang buhay mo, huwag ka nang bumalik. Doon ka na tumingin. Kahit baliwalain mo na sila ng mga naghihilap pa sa iyo pabalik, baliwalain mo na. Dahil andyan na si Kristo sa buhay mo, your very reason. Sabi ni John Burgon, the blind that is simple and ignorant, yet meek and faithful men. So, while the seeing, yung mga nakakakita, that is vain pretenders to discernment, proud, presumptuous persons, were made blind. Ang mga bulag, ito ay mga simple tinanong. Sabi ng mga Pariseo,
Ibig mo bang sabihin, mga bulag din kami? Hindi nga ba? Kita nyo, mga pareseyo. Alam nila kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi ni Kristo, pero sila'y nagbubulag-bulagan. Kaya wag tayo magbulag-bulagan. Kung binuksan na ng Diyos, ito mga pareseyo, hindi nila binibigyang pansin. Andyan na si Kristo, araw-araw. Halos nila nakikita, nakakausap, but yet hindi nananampalataya. We can be at church, attend church, hear the word 100 or 1,000 times, ngunit, kung hindi mo pinapansin ang mga simpleng pagbabago at pangyayari sa buhay mo, sa isip, sa liwanag ng salita ng Diyos, anong problema? Na-experience nyo na, di ba? Nasaan yung salamin ko? Suot pala. Asan yung cellphone ko? Ayan, hawak mo. Asan yung nilagay ko lang dito? Ayan, nasa harapan mo. Bakit kaya? Ay, minsan hinahanap natin, nasa harap na pala natin, pero bakit hindi nakikita? Iba kasi ang Ano yung para makita natin ang tunay natin kailangan? Sabi ko nga, pag merong may pagkilos sa iyong isipan, sa iyong puso, sa iyong buhay, tingnan mo na. Wag mo nang isipin pa ang iba. Huwag ka nang umiwas.
Ayan, nakaharap mo na eh. Ginawa ba ng bulag nung nandiyan na si Kristo, tumayo siya at naglakad? Ang gulo niyong kausap? Hindi. God. Ilalayo ka ba ng salita ng Diyos sa Diyos? Sino ba naman ang gustong kausap sa malayo? Pagkausap mo, pag narinig mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, andyan na siya sa buhay mo. Pansinin mo. Ang sabi ni Jesus sa verse 41, hindi nila nakikita ang kanilang pangangailangan ng tagapagligtas. Wala namang problema sa akin eh. Kayo ang may problema. Minsan ganyan yung tao eh. Bakit ba ako na lang lagi ang nakikita nyo? Siguro sabihin ng bulag, ako na naman, wala na ba ibang bulag dito? Pero ngayon sabi niya, buti na lang ako. Buti na lang sa akin. The works of God makita sa buhay ko. Mga kapatid, kailangan natin ng tagapagligtas. At dapat nating makita yan. The true blindness, ang tunay na kabulagan. Narinig mo na, pero di mo pinansin. Bulag ka. Nakita mo na, pero ayaw mong tingnan. Bulag ka. Alam mo na na totoo, pero di mo pinaniwalaan. Bulag ka. Narinig mo na ang utos, pero di ka sumunod. Anong tawag doon? Bulag. Alam mo na dapat ka magtiwala sa Kanya, pero tiwala ka pa rin sa sarili. Anong tawag doon? Bulag pa rin. Huwag tayo magbulag-bulagan. Ngayon, ang tanong para sa iyong sarili, kanina ang tanong para sa lahat, that you need to clearly be seen. Kailangan nyo makita. Oo nga, no? Lord, ayoko na magbulag-bulagan. Eto na. Ano ang nakita dito sa istorya na to? Bilang conclusion natin. Ano naman ang kalagayan mo ngayon sa buhay, God intended it for a purpose. Upang maipakita sa sanlibutan ang kayang gawin ng Diyos anuman ang kalagayan ng isang tao. At ang narinig mo ngayon, bakit ako ginawa ng Diyos na mayaman? Bakit ako ginawa ng Diyos na mahirap? Bakit ako ginawa ng
Diyos na ito ang kakayahan at hindi ng kagaya niya. It's time to see what is the purpose from God. Wala naman ibang purpose natin eh. Kundi maipakita sa buhay natin ang kapangyarihan at kaluwalhatian ng Diyos. Ano? Nagtitimpla ka lang ng lemon. Wag lang yung lemon nyo. Ano pa ba? Yung luluto ko ng French fries. So, praise the Lord. Sabi na ganun. I mean, simple, marangal, tamang trabaho sa ginagawa mong iyon, nagbibigay ka kapurihan sa Diyos. Kahit ka lang sa bahay ka lang eh. Hindi yung makita nila lemonyo. Christian ba yan? May nakapasok yatang hindi Christian. Di ba? Hindi yung parang, yung mga pariseyo sa buhay natin, ititingnin, ikaw ba yung bulag? Hindi, bulag yan. No. They must see the new you. Ang binagong ikaw. Sa ganoon, napaparangalan ang Diyos dahil siya ang may kagagawan ng magandang pagbabago na yan sa iyong buhay. Hindi mo naman kailangan dumami ang pera para mapansin ka. Lalo hindi mo naman kailangan tumangos ang ilong para mapansin ka. Lalo hindi mo kailangan maging singkit para lamang dumami ang kita mo. Kailangan mo lang makita kung sino ang Diyos sa buhay mo. At yun, makikita mo ang pagbabago. Lalago. Ang bulag, the blind man, he advances to the thought that Jesus is one who is worthy to be a teacher and to have disciples. Then to his perception that he is from God, finally, he comes to believe on Him, naniwala siya, sumampalataya siya na siya ang anak ng Diyos and worship should be given. Pero may tandaan natin, merong oposisyon. Opposition led the blind man into realization, who are your true friends? And this should be effect of opposition on us all if we are faithful in giving our testimony. If a believer is faithful according to the light that he has, more is given to him. Kung ang mananampalataya ay mapagkakatiwalaan, sa liwanag na meron siya, mas marami pa ang igagawad o ipagkakinggan mong maigi. Huwag kayong parang rinig-rinigan lang. Kundi unawain nyo, tingnan nyo maigi. Hindi kayo basta maging observant lang, but a learner, mas masigit na gusto mong malaman. Hindi kayo parang hearer lang, but a doer. Tingnan at pakinggan mo maigi ang sinasabi at ginagawa ng Diyos. Kung sino ang Diyos, kung ano ka, kung wala ang Diyos, ang ginawa ng Diyos, tingnan mo maigi yan, ang biyaya ng Diyos. How you hear, for to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he thinks that he has will be taken away. Sa Tagalog, magandang balita, Biblia. Pakibasa nga, iniingat ako eh. 1, 2, 3.
Ano daw ang sabi? Ano daw ang advice? Ano daw ang payo sa atin? Pa. Ngunit ang wala ay aalisan, pati ang inaakala niya, so bulag, niyang nasa kanya. Para mas medyo maramdamin, basahin naman natin sa ang salita ng Diyos version. Pakibasa nga ulit. 1, 2, 3. Ganda, di ba? Sabi niya, kaya makinig kayong mabutan. Di ba ang bulag ay sumunod sa kanyang narinig? Sabi niya, go wash in the pool of Siloam. Siguro nung sinabi yon, susunod ba ako? Hindi ako susunod. Ayoko sumunod. Pero bakit naiisip ko yung utos niya? Then he goes, wash, and came back. See. Believe and you will see. Obey. And you will see. Di ba? Sumunod siya sa kanyang narinig kasi pinakinggan niyang mabuti. Pinakinggan niya mabuti ang lahat ng dumadaan doon. And then, when he obeyed, nung sumunod siya, nakita niya. Kaya kung gusto natin makita, sumunod ka muna. Narinig mo, di ba? Sabi, ang sumunod, bibigyan pa ng pangunawa. Ngunit ang taong hindi sumusunod sa katotohanan, ang kahit ang inaakala niyang naunawaan ko, pero hindi naman pala. Maging ang unawa na meron siya ay kukunin para sa kanya. Ganito ang nangyari sa dating bulag. Kaya kayo, you know what to do now. Alam niyo na ang dapat niyong gawin. Pakinggan niyo, makinig kang mabuti at sumunod sa narinig na katotohanan. Ano daw? Makinig mabuti. At sumunod sa narinig na katotohanan. Tayo po tumayo at manalangin. Panginoon, marami pong salamat. Ngayon nakikita namin ang tunay na dahilan kung bakit may isang lalaking pinanganak na bulag at ngayon nakakita